Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello everyone! Kumusta po ang ating mga taga-subaybay dito po sa ating Heartline Thursday edition? Ako po yung kasama, Ate Merlin Guillermo. And I'm Dr. Joyce Piap Gong. Ayan, narinig niyo po ang boses ng ating counselor ngayong gabi, and I hope you will stay tuned hanggang 11 o'clock ang ating pong program dito sa Heartline, kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin mong pinapakinggan. Ayan, kumusta po yung bagong taon? Ngayon po ay second Thursday ng year 2024. Ma'am Joyce, kumusta inyong New Year? Praise the Lord. Okay naman. And we are all healthy and strong, so we give praise and thanks to our Lord God. Ikaw naman, Ate Merlin. I'm really okay at Ma'am Joyce. We enjoyed our fellowship with my family. We stayed in the hotel and we had, we talked about what's our plan in year 2024. And I'm glad my dear Pastor Ken Guillermo, my son, was able to share with us yung insights niya. What are we going to prepare for 2024? And he emphasized dun sa Isaiah 41, 29 to 31. We will soar like eagles. So yun po ang aming experience as a family when we had that staycation. And siyempre, we really thank God for the ministry we had in 2023. So yun po. Kaya nga kami po ay nagpapatuloy as a family. Pinagpatuloy din namin ang ministry na iniwan ni Kuya Clem, ang legacy niya about counseling. Especially kasi nga si Ken ay nasa Back to the Bible. And my daughter-in-law also is finishing her studies, PhD in counseling psychology. So hopefully in the near future, she will have her own clinic or whatever, Ma'am Joyce, diba? Yes, that is definitely good. And your children are very talented and gifted in this particular area as well too. So Happy New Year sa lahat ng listeners natin kung nasaan man kayo. Yeah. Nakakatuwa, Ma'am Joyce, kasi marami tayong mga tagapakinig kahit sa abroad, diba? We have listeners in New Zealand. May listener din tayo sa Hong Kong, sa Seoul, Korea. So, kumusta po ang ating mga kaagapay nasa iba't ibang bansa? Siyempre, iba-ibang oras, di ba, globally, Ma'am Joyce. Maaaring ngayon sa atin, 9:30 ng gabi dito sa Pilipinas, pero sa iba, it's late in the afternoon, sa iba naman late in the morning or early morning. Ayan. So, Ma'am Joyce, sa ating pagpapatuloy ay nais ko pong anyayahan ang ating mga tagapakinig. Saan ba sila pwedeng magpadala ng message sila o tumawag, Ma'am Joyce, sa FEBC or Back to the Bible? Ayan, pwede kayo magpadala ng messages ninyo sa FEBC 0916-296-620. Tama ba ako? Kulang yata. Ulitin natin. 0916-296-6620. Pwede rin sa 0999-223-5675. Kung kayo naman ay mayroong mga counseling needs, you can also text 0933-824-1475 or tumawag sa 8242-1265. No? And you can also message us sa Heartline sa Facebook page and we would definitely answer it as well too. Kung meron kayong mga greetings or prayer requests, it will reach us po and we will definitely pray for you as well. Ayan. So mga kaagapay, marami pong tanong sa atin ngayon, specifically about New Year's resolution as a couple. Siyempre marami ding tanong, Ma'am Joyce, na hindi related sa New Year's resolution, but these are problems that were sent to us ng ating mga listeners about marriage, relationship, or whatever. So para sa ating mga kaagapay, sana po ay
pakinggan po natin, namnamin, ano po ba yung mga katanungan maaring katanungan nyo rin, mga kaagapay, ang amin pong i-share ngayong gabi dahil ito po ay galing sa ating mga listeners. Nakakatuwa kasi parang bawat isang couple ay meron silang mga issues. Paano ba nila harapin ang bagong taon na ito? So yan po mga kaagapay, I hope you stay tuned hanggang 11 o'clock po tayo. Alam niyo po ba, ang unang tanong sa atin, Ma'am Joyce, ang unang tanong sa atin, sabi niya, I think the wife ang nagtanong dito, sabi niya, pangarap ko po, sana ngayong hinaharap na bagong taon ay maging considerate kami sa isa't isa. Ibig ko pong sabihin, huwag na pag-awayan ang maliit na bagay. Tulad ng sino magsundo ng mga bata sa school, sino mag-tutor sa mga bata, sino maglinis ng CR, at marami pang mga maliliit na bagay na maaari naman pag-usapan. Paano ko po sabihin sa wife ko ang tungkol dito? Ay, galing pala sa husband, Ma'am Joyce. So yan ang tanong sa atin ng ating listener. Aba, okay yan na tanong, ano? And Oo it is nga so eh. true, no? So true na marami tayong mga pinag-awayan, pinag-diskusyon, about household chores, no? Marami naman yan. In fact, there was a research made by Yelp, no? 80% sa mga chores sa mga bahay ay naku po, pinag-argue, no? Ng husband Mhm. and wife. Huwag naman po sana, no? Kasi sabi nga ng texter natin, maliit na bagay. So pag Mhm. maliit na bagay, no, we should have this attitude. When we have a problem, when we have a small problem, make it no problem. When we have a big problem, gawin natin para magiging small problem. We try to reduce it rather than magnify it na gawing mas malaki, no? Nakakasad Mhm. talaga yan. So ano bang pwede ninyong gawin, no? With this New Year's resolution, number one, it would be good that you communicate. No? Which means to Mhm. say, i-communicate nyo ng mas maaga para hindi na Mhm. kayo mag-argue. O sige, itong buwan na January, ako maglilinis ng banyo. Next month, ikaw. Okay? So, alternate tayo. Okay? Pwede din naman yun, no? Kasi, Ayos this, yun ah. oo, conflict of personality ito, no? Kung ako, aakuin ko lahat ng linis ng banyo, wag lang magplantsa. Oh, yun naman ang sa akin, no? Okay lang sa akin Ganun. maglinis ng banyo. Okay. So, i-discuss nyo kung Aha. anong gusto nyo. Pero, ang importante dito, sabi din ng texter, sana we could be kind to one another. In Mhm. other words, magiging considerate nga tayo. Always think, if this is not a big thing, it will Mhm. not matter 5 years later. Huwag na pag-awayan. Mhm. Let it Mhm. go. Don't make everything a big deal. Mamili kayo sa mga topic na pag-awayan ninyo. At kung pwede naman, huwag na mag-away. Correct, correct. Try to understand, try to be considerate, try to be kind, try to understand ano bang perspective ng isa, bakit nagagalit siya. So, Mhm. Mhm. yun, hopefully we will be able to do that. Motto, be kind. Motto, do something good or something considerate each Oh. new day. And hopefully Uh-huh. naman, with this kindness that you show to others, the kindness ay babalik din sa'yo, mare-reciprocate din yun sa'yo. So Mhm. hopefully, spread love, spread kindness rather than arguments. Mm-mm. This New Year, di ba, Ma'am Joyce? Ano? Yes. Kasi nga yung binanggit ng ating counselee, maliliit na bagay. Pero parang ito ay struggle, very challenging sa couples, ano? Mhm, mhm, Pag-tutor. Alam ko, Ma'am Joyce, kasi, I mean, sa panahon ko noon, yung mga anak ko, mm-mm. dahil yung school nila, elementary, high school, bawal na, pinagbawalan ng school na pag uwi sa bahay, mayroon pang gagawing assignment. Ah, Nakakatuwa yun. Oo, mm-mm, ito yung sa mm-mm. JASAMS, malapit sa PhilAm na school, na Mm, ang principal ng school, yung value ng family. When they get home, kasi from 7 to 3 ang classes nila eh. So when they mm-mm. get home, parang family na ang focus. Kaya Tama. lang ngayon, di ba, Ma'am Joyce, ang mga schools ngayon, grabe, very competitive. I mean, sa young couples ngayon, sobra talagang hirap yung pag-tutor. Kasi naririnig ko sa mga anak ko eh, di ba? Yung anak Mm-mm. ko, ang anak nila ay nasa elementary, yung isa anak niya nasa college.
Pero yung talagang challenging sa kanila, sino maghatid sa school, sino mag-tutor. So, yung sabi mo nga, 'di ba, pag-uusapan 'yon. So, I'm glad that sa aking mga anak, naririnig ko this past days, 'di ba, nung nagkasama kami, na na-assign na nila sa isa't isa. I mean, yung responsibility ni Ken, halimbawa ng anak ko na si Ken, responsibility niya mag-tutor sa mga assignments ng kanyang anak. And then, of course, siya maghatid sa school. So, yun po. Of course, the wife is responsible kung ano man po yung mga household chores. So, maliwanag po yun. Kahit na maliliit na bagay ay parang anay yan, Ma'am Joyce, ba? Yung Correct. maliit na anay, kapag hindi nyo napag-usapan, ay talagang sisirain ang inyo pong relasyon. So, salamat, Ma'am Joyce, sa pagbigay mo ng advice para dun sa ating first question about how they can improve the relationship this New Year 2024. Here's another question, Ma'am Joy. Sabi niya, pangarap ko po na sa bagong taon mag-regular exercise ako. Wow! Ang ganda ng kanyang New Year's resolution. Gusto ko sana kasama ang husband ko para sabay kabi. Di po ba isa ito sa mga activity na magiging close kami sa isa't isa? Paano po sasabihin sa husband ko? Ayan, Ma'am Joyce. Okay, ang ganda niya, no? Alam mo Oo ba, nga eh. I went to the bank this morning, no? And Oo. sabi ng bank teller, ano na daw sila, meron silang bagong competition sa bangko nila. Oh. Biggest loser. Kung sino daw yung bawas ng timbang ng mas marami Ay. in 3 months, no, ay makakatanggap ng mga premyo, no? Oh. So hindi lang siya pangkopo sa panglahatan na. And Uh-huh, it is uh-huh. really good to do some form of exercises dahil marami tayong kinain during the holidays, no? Yes, yes. And number two, it's always good to exercise kasi pag nag-exercise tayo, lalabas yung katawan natin ng endorphins. It's a chemical called endorphins. And Mm. these are what we call the happy pills, no? Happy hormones ng katawan natin. So kung Mhm. kayo ay stress, no? Sa misis nyo, sa mister nyo, ay aba, mag-gym, mag-exercise kayo. So go back to the question, no? Paano ko ba sasabihin sa asawa mo? Aba, maghanap ka ng tamang tiyempo, no? Kasi pag bad mood siya, baka sasabihin niya, mahal. So, pag makahanap ka ng Mm. magandang tiyempo, that would be nice. Eh kung ikaw Mm. naman, pwede mag-ambag, eh di sabihin mo, hati tayo. Hating Mm. kapatid, no? Or meron kang bonus. So, sasabihin mo sa Uh-huh. asawa mo, Uh-huh. ako na lang ang manglibre. Pwede din naman Wow. yung ganon, no? Oo, oo. It is very true. If you're able to do activities together with your husband, kagaya nito, or your wife, no, na mag-exercise, it will be good because number one, you will be able to spend time together, no? Right, right. Kayong dalawa, may holding hands, may time to Mm. talk, may time to chika, that would be good, no? So, another thing is that if you go to gym together, definitely it will be for good health, for good immune system, and definitely you would also feel na meron kayong bonding time together. Yeah. So, talaga para sa akin, it is a good idea to join a gym together for a regular exercise. Kasi minsan kasi Ate Mer, kung tayo-tayo Mm. lang mag-exercise, no? Minsan makalimutin natin, minsan Right. we would feel tired, puyat, walang encouragement, walang motivation. Eh, ito magkaroon Mhm. ka ng motivation kasi Mm-mm. nagbayad kayo eh. So, nagbayad kayo. So, talagang susulitin mo yung binayad mo. So, talagang Mhm. maeengganyo ka talaga mag-gym together. So, hopefully, you Mhm. find a gym close by para makapagpunta talaga kayo more regularly. Mhm. So ang gandang New Year's resolution doon sa wife. Yun na nga, talagang gusto niya rin talaga. I mean, siguro Ma'am Joyce, yung wife, yung kanyang desire ng mag-exercise para din yun sa husband niya. Baka nakita niyo yung husband niya, hindi na Oo. rin. Oo, maganda din yung mag-exercise. If you can lose weight, why not? If you Yeah, can be oo. more sexier, why not? Oo, Diba? oo. Maski na papano, syempre, kung tone down tayo, kung slim tayo, Mm. tingnan mo na lang si Ate Merlin at the age of 70s, no? Right. Maganda Thank pa. you. Marami yan siyang exercise, palakad-lakad, right? Yes. Okay, so that's Mm-mm. something very good and very Yeah. healthy. Mm-mm. Siyempre, Ma'am Joyce, 'di ba, sabi naman sa salita ng Diyos, 'di ba, na tayo po ay
we are the temple of the Holy Spirit, ibig sabihin po, kailangan po natin alagaan ang ating kalusugan. Yung pag-i-exercise, isa dun po sa paraan, paano natin inaalagaan ang ating katawan. At syempre, sabi nga ni Ma'am Joyce, yung togetherness ninyo, kapag kayo ay sabay sa inyong pag-exercise, nabanggit niya ni Ma'am Joyce kanina, hanap kayo ng gym na malapit sa bahay niyo. Hindi kita tama rin, di ba, Ma'am Joyce? Nakakatamad kasi kung magpa-park pa sila or whatever. Ang dami pang ritual, alam mo yun. So, ang hirap, minsan nakakatamad yun. So, mga kaagapay, ito ang sunod nating tanong galing sa ating listener, and I hope mag-benefit din po ang ating mga kaagapay, whether you are listening sa radio or sa Facebook, or ikaw ba ay senior citizen na, or ikaw ay kabataan, kasi tamang-tama po ang oras natin para hindi patulog ang ating mga kaagapay. Ano po? Ito, Ma'am Joyce, ang susunod na tanong, no? Sabi niya, totoo po ba na nawawala na excitement sa intimacy pagkaraan ng ilang taon ng mag-asawa? Ibig sabihin po ba, habang tumatagal, wala nang attraction sexually ang couple? Kung ganun, bakit po may kasabihan, kalabaw lang ang tumatanda? May kinalaman ba ito sa sex drive ng mga lalaki? Ayan, ang tanong, Ma'am Joyce. Ay, napakaaga naman, no? May sex na kaagad. Okay, because Heartline is a program for married couples as well. I'm sure marami ding singles ito, but this one is also good for you to know. Alam mo ba, may nabasa ako na it's really an illusion that sex will just happen, especially once that eros period has already ended. Naalala ko yung sabi ni Mackenzie, no? Sabi niya, para sa kanya lang naman, no? 6 months to 2 years, no? Once you have won your partner sexually, it can be tempting to go back to your life na parang wala na, friends lang kayo, work na, activities. So kumbaga pa, yung excitement nawawala din naman. And this is what we call the law of diminishing return nga, no? Yung bagong kotse, excited ka. After 6 months or 2 years, hindi ka na rin excited. Same thing with your new clothes, with your new home, with your new things, no? Ganun din when it comes to sex, no? Nawawala din yun. Lalo na, kaya nga mga kabataan, do not give away your gift that is for your husband to your boyfriend. Dahil pag makuha na rin ng boyfriend mo, there's a very big possibility na mawalan na rin sila ng interest sa'yo. And there would definitely be less excitement na pagdating sa kasal ninyo kasi nabuksan na nga niya yung regalo niya. So, for sex to continue on, there needs to be a lot of sensual fun experiences, no? If you can make time for flirting, dating, touching, bakit naman hindi? Or maybe dressing up, going out for a date, prepare the mood. Kaya lang, all this would require time and effort, no? Of course, alam natin, mas romantic pag merong roses, merong petals, pero it takes money and effort. Alam natin, mas romantic if you're able to do some flirting ahead of time. Oh, but it takes effort. So, every time when we talk about sex, no, it also needs time and effort din. So kung hindi na maganda yung sexual life ninyo for married couples, definitely no for non-married, you need to make time and effort as well. Some other people need to read up. I wouldn't suggest videos. You read up, no? Sometimes it takes for you to bring her out or go out on a date to really spark the night as well too. No? So all this would definitely be very, very helpful. Ayan, thank you, Ma'am Joyce. Here's another question. Mayroong pinadala sa atin pinadala sa ating cellphone ng FEBC, no? Ang tanong niya, sabi niya, how can I be a good, happy wife if my husband is not affectionate? Ayan, Ma'am Joyce, ang tanong niya sa atin. Gusto niya maging happy wife siya, kaya lang siyempre, yung husband niya siguro hindi affectionate. Very sad, no? Because
mga husbands, makinig kayo. The Mhm. greatest need of a wife, according to Willard Harley's libro niya, Mm. His Needs and Her Needs, no? It's a bestseller. Sabi niya, ang gusto ng babae is affection. Affection includes saying, I love you. Affection includes holding her hands, Mm. flirting words, Mhm. appreciating her. Those are what we call the affection. So, kailangan namin yun. No? So I hope that you will be able to give your wife. Sa tama naman sabi niya, paano siya maging happy, hindi siya binibigyan ng affection. Okay? Mm. Number one, kung talagang hindi na ma-improve yung affection niya, I hope that you will be able to get your affection from your friends. Hindi lalaking Mm. friends, ha? From Mm. your Mm. friends, from your children, from your Mhm. parents. Hopefully, you will be able to get that kind of affection. Mhm. Our Lord God should be our lover as well, too. Not in a Mhm. bad sense, no? He's our bridegroom. So, hopefully, you will be able to feel love by the word of God. You will be able to feel love sa mga Mhm. experiences na binigay ng Panginoon Diyos sa iyo. No? You will be able to get those kind of love from the Mhm. Lord as well. Pero I would like to say na may pag-asa pa yung asawa mo. Basta may Mhm. buhay, may pag-asa. No? And Mhm. we have a Mhm. God whom we can depend on. So baka lang Mhm. siguro ang kailangan lang sa husband mo ay kailangan siya i-educate. No? Marami Mhm. kasi dito sa pinalaki, hindi affectionate ang nanay niya, hindi Right, affectionate ang right. tatay niya. So hindi niya alam anong ibig sabihin ng affectionate. No? Sasabihin Mhm. mamaya ng asawa mo na, hindi naman kita sinabihan na hindi kita mahal. Ano pa nga yung Mhm. affectionate hinahanap mo? Wala Mhm. naman ako ibang babae. Ikaw lang. O, di ba, affection na yon? Baka naman Mhm. sabihin ng asawa mo, nandito nga, umuwi ako araw-araw eh. Di ba, binibigay ko nga yung buong sahod ko eh. Hindi ba yan affection? Kaya lang Mhm. hindi yun ang affection hinahanap natin. Para sa kanya, Mhm. yun naman ang affection na binibigay niya sa'yo. So, Mhm. kailangan natin i-educate yung kasama natin. Mhm. Paano naman natin i-educate? I-encourage nyo siya makinig sa Heartline Thursday edition. Amen. O yan, isa yung paraan. Kasi we talk Oo. about marriages, we talk about Mm. tips on how to improve your Correct. marriage. So makinig Mm. kayong dalawa, tapos mag-discuss kayo. Hindi mag-away, ha? Mm. Mm. Mag-discuss. Ano sa tingin mo ito, Han? Okay ba yan? Ito, i-apply natin sa atin. O ano sa Mm. tingin mo? Anong comment mo dyan? Anong thoughts mo? Anong reflection mo? Mm. Maraming pwedeng pag-usapan pag makinig kayo ng Heartline edition. Mm. No? Mm. So, those are the things that you can do. Another one is that, mag-seminar kayo, no? Pwede Tama. naman. Tama. Marriage enrichment, no? Back to the Bible is planning to come up with Valentine's special and other seminars as well too. Mm. So Mm. I hope that you can abangan nyo po, no? At gawaan namin ng paraan to come up with seminars like that as well too. Mm. So Mm. pwede sila mag-seminar. Kung ayaw nyo naman mag-seminar, baka naman you need to have some friends that are couples that are strong in terms of their relationship and affection. Mhm. Hopefully, makikita ng asawa mo na, uy, itong si kumparing Jan, napaka-affection sa kumaring Marcia. So, yun na rin ang gagawin niya, no? Hopefully, Mm. makikita niya he can learn by examples. So, Mhm. you can also do that. I don't know whether you belong to a particular cell group or D group or life group, no? Sana meron, couples life group, Mhm. para you Mm. can discuss about these things. So these Mm. are just some of the ways kung paano mo i-improve yung affection ng asawa nyo. Pero, one last tip that I can give you is that try to be affectionate to your husband. And then Mhm. sabihin mo, ito yung mga gusto ko. No? Kinikiss mo siya, sinasabi mo siya ng I love you. Mm. Tapos, yun din nasasabihin mo, ito rin yung mga bagay-bagay na gusto ko. Hopefully, pag sasabi mo ng I love you sa kanya, may sagot siya na I love you too. 'Di ba? Kung walang sagot, turuan mo nga siya. Oh my, oo. Parang sinasabi na, madalas kasi Ma'am Joyce, alam mo na yan. Hindi ganun eh. Di ba? Gusto natin marinig talaga. Sabihin nyo, parang ang hirap magsabi sa lalaki na, I love you too, di ba? So, Oo, sabihin nyo, kasi gusto na, I'm sure ang lalaki gusto nilang marinig din yun. Di tama. ba?
So, nung niligawan nyo nga, yung napangasawa nyo ngayon, gusto nyo marinig yung oo niya, yung sabi niya na, oo, mahal kita. O, di ba? So, Tama. pagpatuloy sana yon. At saka, Ma'am Joyce, diba nabanggit mo nga yung kay Willard Harley, ang number one need kasi ng wife, no, is affection. Pero, may mga kalalakihan din nagtanong, paano kasi ang love language or ang need, ang number one need naman ng husband ay sexual fulfillment. Kaya Ma'am Joyce, ang sabi ng mga husband, madalas sa mga counselists, mga seminars, ang pagka Q&A na, ito ang mga feedback ng husbands. How can we show affection to our wife? They're not even giving our sexual needs. Ayan naman Ma'am Joyce, ang tanong ng mga kalalakihan. Paano nga ba? Oh, sige. Alam nyo naman, pwede i-discuss yan, no? You can even give a code name, no? For example, code name to your private parts, no? Like for example, pwede ko ba i-meet si Johnny ngayon? Or pwede ko ba i-meet si Marcia tonight, no? And then so alam niyo na kung ano yung ibig sabihin, no? Yeah. Or pwede mo na simulan sa umaga pa lang, no? Wifey, oo. I can meet you tonight, I'll prepare something beautiful. Para, the husband will be also be aware na to go home early, maagang kumain, maligo na, to be preparing for the night as well too. No? Or maybe meron kang bagong outfit, no, Mrs. O di sabihin mo, no, meron akong bagong outfit tonight, yun pala tinahi mo, di ba? Okay lang. Tinahi pa sa kamay, madali lang naman, di ba? Wow. So in other words, you can really spice it up as well too. Tama naman din si Mr., no? Paano ako magbigay ng affection sa'yo kung hindi ka naman magbigay ng sexual needs ko? Paano yan? We always say it's like the chicken or the egg. Ano bang nauna, ang chicken or ang egg? So para sa akin, ang solution is whoever is the more mature one will be the one to do it. Hindi mo na aantayin, lalaki siya, hindi mo na aantayin, ay babae kasi siya. So, unahin mo na kung ikaw, feeling mo, you're the more mature one. So, the more mature one will be the one to give way na lang. And then you care for the relationship so much, di ba? Correct. Na gusto mo talaga ma-improve ang inyong relationship. Then, kahit na minsan hindi mo naramdaman na ang affection ng husband mo, yet you still have to show yung ano ba yung need ng iyong husband. So, tandaan po natin yon mga kaagapay, maikli lang po ang buhay. Katulad ko, di ba, ang aga kinuha ng Lord ang aking husband, di ba? But I praise the Lord, through the years, sa 40 years kami, Ma'am Joyce naman, ay natutunan namin ano ba ang dapat kong gawin as a wife. Kasi nga, noon naman, nabanggit mo kanina na mag-attend kayo ng seminar, makinig kayo sa Heartline. Kami naman ni Kuya Clem, we attended a lot of marriage enrichment seminars during that time. Kasi nga, di ba, hindi pa uso dati yung mga seminars, But we were able to attend sa Ateneo kasi doon siya nag-aral ng counseling. So may mga ino-offer dating seminar. It has helped improve yung aming pong marriage relationship. Ayan. Bago tayo mag-break, Ma'am Joyce, nais ko lang batiin ang ating mga listeners, Halimbawa, lagi po yan si Jocelyn Chan. Thank you for tuning in. Of course, kasama din, lagi din nakikinig si Josie, Kalawan Galia, Cipriano Pakantara, at saka Marie Chris, Mifa, maraming salamat sa inyong pakikinig. Si Naida Gueco Makali, of course si Helen Pedrosa, yan, lagi yan nakikinig sa ating program. Maraming salamat. Si Erlinda Pauhay, naku, matagal na pong tagapakinig ito nung panahon pa ni Kuya Clem, early 90s na nakikinig na yan si Linda. Thank you, Linda, for joining us. Ami Galang is also listening to us, isa ding kaibigan. Si Belia Bagsik, salamat din. Salamat din kay Jenny Prix Perona Lemetares na nakakapakinig po din sa atin sa kanyang radio. At si Emily Nazareno Evangelista, Mila Del Rosario, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magbabalik po kami ni Dr. Joyce, ito po sa ating Thursday edition ng Heartline, after po ng station ID at saka music. Magbabalik po kami.
Handog sa inyo ng FEBC Philippines ang Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay naka-pre-tune sa 702 DZAS. Mapapakinggan mo ito saan man naaabot ng ating signal mula sa syudad hanggang sa kabundukan. Pero paano ba makakakuha ng Portable Missionary Radio? Step 1. Mag-donate ng at least 500 pesos sa alinmang official bank account ng FEBC Philippines sa BDO, BPI o Metro Bank. Step 2. Isend ang screenshot ng iyong deposit slip sa Facebook Messenger ng FEBC CCRD. Step 3. Hintayin ang screenshot ng iyong official receipt. Ipapakita ninyo ito sa partner bookstore para makuha ang iyong PM Radio. Mayroon po tayong 16 partner bookstores sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal kung saan ninyo pwedeng i-claim ang inyong PM Radio. Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang ating Facebook page, FEBC Radio. At kung may katanungan, mag-text o tumawag sa numerong 0947-333-5605. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Nagbabalik po ang inyong kaibigan kaagapay. Ako po ang iyong kaibigan, Ate Merlin Guillermo. And I'm Dr. Joyce Piap Go. Ayan. So I hope may natutunan po kayo sa aming pinag-usapan kanina sa first segment ng atin pong Thursday edition po ng Heartline. At patuloy po natin pag-uusapan dahil maraming katanungan sa atin dito po sa ating Facebook, sa cellphone, sa Messenger. Ang dami nagpapadala sa atin ng mga katanungan nila. Eto, Ma'am Joyce, may nagtanong sa atin. Sabi niya, matagal na po kaming married, 25 years na, pero parang hindi po kami nagiging honest sa isa't isa. I have some secrets like money matters. I feel that my husband has secret flings with other women. Nahirapan ako sa aming sitwasyon. Parang we have our own secrets that we are both afraid to open up with each other. Masasabi bang failure ang marriage namin? Ayan, Ma'am Joyce. Oh, hindi naman failure agad, no? Marami namang components ang marriage. Pero if you feel that this is troubling you, then it's good na you need to discuss about it. Siguro kung marami kayong mga feeling mo, marami kayong mga secrets, feeling kayo hindi kayo pwede maging honest, no? It's very sad. Kasi dapat, speaking with our partners should be effortless, no? Wala dapat mga apprehensions or mga fears. Pero if that is the case, no, maybe both of you have to learn about active listening. Which means to say, pag active listening, listening without judging, listening without making criticism right away, listening without making a response, pero talagang listening from your heart, no? Kasi remember, pag nagagalit ka, that means to say, hindi mo nakikita ang perspective ng asawa mo. And so vice versa. So, maybe before you even start discussing certain things, then you set some ground rules, no? Pwede ba we do some active listening? Pwede ba mag-paraphrase muna tayo bago ka magalit, no? I-rephrase mo man na yung ano yung naiintindihan mo. Kasi pwede rin yung sinabi ko, what I said is not what you heard. No? And then what you heard is not what I meant. So pwede din kasi yung ganun. So kailangan mag-discuss kayo, no? It's sad na mayroon kayong mga secrets. It's sad na hindi kayo honest. So it's always good to bring it up to the table and discuss about it. And hopefully, after 1 time, 2 times, 3 times, magiging honest na kayo and magiging mas comfortable na kayo knowing that hindi naman kaagad-agad pala magalit si Mister pag mag-discuss kami sa bagay na ito. I have one counseling
husband and wife, tapos nagka-affair yung lalaki. Mhm. So, hindi makakalimutan ng babae, ng wife, no? Pero, paano yan? Maraming mga moments na magagalit din wifey, maiisip ng wifey, lalo na they're all in the same field of medical field, magkikita-kita lang din yan sila. So, they have already more or less mastered to really do active listening lang. Which means to Okay. say, talagang ipipigil ng asawa, I will just listen, okay, fine, contain yung emotions niya, and then vice Mm-mm. versa naman. But again, they do not dwell on it too long. No, maximum is 30 minutes discussing all Mm. these things, and then they should stop it. Kasi kung hindi mo naman hintuin, naku, mag-spiral na naman yan. Baka magiging, ano na yan, 1 hour or 2 hours na magiging Mm. Latina na yan. So, Mhm. it should Mm. be stopped as well too. So, Mhm. active listening is a very important thing to do. Mhm. Mhm. Mm. Mm. So, I think sa mga mag-asawa, no, hindi ko alam kung lahat ba o karamihan, majority, may kanya-kanyang sekreto, di ba? Especially, Ma'am Joyce, sa finances. Kasi parang maraming nag-feedback sa akin na mga wives, no? Mayroon sila talagang secret na bank account kasi nga itong si Mr. mahilig maghiram, hindi naman Ah, binabayaran. aha. Alright, okay. I hope itong secret na ito, wag naman ganun ka-secret na walang Oo, nakaalam, oo. no? Mm. Na ikaw lang isa ang signatory dahil if something happens Oo. to you, walang makakakuha sa pera na yan. No? Mm, Or mm, another way din is that pwede kayo magkaroon ng sariling private account, no? mm. Pero, the husband knows na meron kang isang private account, pero wala siyang access to it at any time. Which means to say, hindi niya pwede kukunin, hindi na pwede gamitin, no? Sa'yo lang talaga yan. Para bang Mm, for your own free will kung anong gagamitan. mhm, Pwede mhm, naman din yung ganun. mm, Oo. mm. Yeah. So yun, ang advice mo talaga is active listening and also express, report what Mm-mm. you feel, Mm-mm. express what you feel. Although sa expression is quite may limitation kasi yung iba pag nag-express ng emotion, alam mo yung nagagalit, mayroong physical abuse, di ba? Pwedeng Mm-mm. report Yes. your emotion, just tell it, but not really expressing it kasi mag-express ka, minsan uncontrollable yung anger, di ba, Ma'am Mm-mm. Joyce? Totoo. Ayan. So Mm-mm. here's another question naman galing sa ating listener, sabi niya ganon, my husband thinks I care more about kids and grandkids, mukhang lola na ito, Mm. than I do about him. What should I do? So now, insecure yung Um, husband, no? mm-mm. Ayan. Mm-mm. Pakinggan natin anong advice si Ma'am Joyce. Oo. The mere fact na nagreklamo na siya, that's good, di ba? At least nag-share na siya ng emotions niya, no? Oo. Na kulang na daw yung binibigay mo. So if that is the case, you have to slow down. Because remember, Mm. maski na lola ka na, you are first a wife before a Mm. grandmother, no? Right, right. So I hope that you would take your husband into serious consideration and spend more time with him because he doesn't feel that you are spending enough time now with him. Mm-hmm. Because kung hindi ka naman mag-spend ng enough time with him, I tell you, other people will grab that time and spend it with him. Oh So, my. ayaw mo rin yung ganun, right? So, Mm-hmm. ibigay Mm-hmm. natin sa kanya yung dapat para sa kanya. Pwede naman Mm-hmm. of course, may panahon din naman para sa mga apo natin. Pero sabihin mo rin Mm-hmm. yun sa mga anak mo. Sila dapat ang magbabantay ng mga anak nila, ha? Oo nga naman. Oo, hindi dapat ikaw. Pero of course, in the Philippine setup, maraming mga lola, lolo, no? Sila na yun ang Mm-hmm. babantay. So, I hope that children, as you take care of your career, as you take care of your business, sana wag niyo kaligtaan na, for grandma and grandpa, it's supposed to be just a pleasure time to take care of the Mm-hmm. kids kasi yun pa din ang role and responsibility mo bilang magulang. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa akin kasi, Ma'am Joyce, napag-usapan namin sa aming mga anak, sabi ko, pag ako ay lola na, inano din ni Clem sa mga anak namin na responsibilities nyo na yung mga anak ninyo. Kumbaga, kaming mga lola, kami na lolo at lola na ngayon, we have done naman our responsibilities to take care of our children. Kaya sila na yung ngayon,
passing on sa kanila naman ang responsibilities. And I'm glad that my children really understood what we meant for that, na sila na ang responsible sa mga grandkids. No? Ako naman ay siyempre ang lola. Sabi mo nga, Filipino setting, talaga ang kultura natin, nakikialam ang lola. No? But Ma'am Joyce, ako ay intentionally withhold any suggestion, anything that I think is not good for how my children parent their children. Hindi ko na talaga pinapakialaman kasi siyempre at the back of their minds, wala ka na wag kang pakialam, iba ng panahon noon, di ba? So yun ang iniisip ko. So this past, yung New Year's Eve, we had staycation, naobserbahan ko, Ma'am Joyce, how they parent their children. At nagustuhan ko naman, ako naman, parang magbibigay lang ako ng kwento. Kunyari, alam nyo, nak, Ken, Kats, itong maliit kayo, ganyan yan. So parang gusto ko lang, may ni-import ako na parinig na itong ginawa namin sa inyo. Hindi kayo nagtatantrum kasi yung ganon. Kasi may tendency mga anak ngayon na nagtatantrum mga anak, hindi alam i-handle ng mga parents, di ba? So yun, yung pin-practice namin ni Ken, how we parented our children, pinaparinig ko sa kanila, hindi kayo nagtatantrum nung maliit kayo kasi ganito ang ginawa namin yan. So sa atin pong mga kaagapay, I'm sure, alam mo yung mga lola talagang hindi nila mapigilan, Ma'am Joyce, lalo na sa mga Filipinos na nandyan lang sa compound, sama-sama sila, or ang lolo't lola ay nasa bahay nila, or the couple are staying with their parents, di ba? Talagang hindi pwedeng hindi makialam yung lolo't lola. Di ba? So, ang advice natin, para hindi pakialaman ng grandparents or parents mo ang iyong pagpe-parent ay umalis kayo dyan sa compound, di ba? Di ba? Start your own family. Kasi nga, ang tendency talaga, Ma'am Joyce, makikialam talaga ang lolo't lola. Tama. Hindi mo naman naranasan yan, ano? Hindi mapipigilan sa pagmamahal ng lola't at saka lolo. Magbigay Correct. talaga yan sila ng payo, no? Oo. At saka sa lolo't lola, ayun ang paraan nila na mahal nila ang kanilang mga Apo. grandkids o mga apo. Oo. Totoo So, yan. sa iyo, Ma'am Joyce, hindi ka nakaranas na tumira within the ng territory ng mga in-laws mo. I think you've been spared from that kind of intrusion, di ba, Ma'am Joyce? Nakakatuwa pag ganun no? Na you build your own family, yung nucleus nyo, tama ba yun? Yung new unit of family mo ay kayo lang talaga ni Larry. Kaya medyo wala masyadong sa intrusion ng mga in-laws. So, sa ibang mga kaagapay natin, I'm sure many of them, they can relate. Dun sa problem na pinasa sa atin na yung mga parents ay mga young couples ay naiirita sila sa kanilang mga lolo't lola, ang mga parents sila nakikialam. So talagang ganun. Pero some of my in-laws are here naman, no? And of course, as you have said, hindi nga maiiwasan minsan na magbigay ng comments and everything. So another way, for example, they encountered na meron talaga silang, they stayed with lola and lolo, no? And lola and lolo, nakikita talaga 24/7. Tapos meron talaga yung mga side comments, no? And yung mga side comments naman are meant to be good, no? Hindi naman siya bad intentions, no? Right. Anong pwedeng gagawin ng mga magulang, right? Then definitely you also do the active listening kasi may concern sila. So makinig ka na, right? Makinig ka na. And then you just evaluate it. If it is good, try to accept it. Right, if it is not healthy for you, then you don't do it, but no need to be angry. Right? So, kumbaga, you just need to set some form of boundaries, which means to say, it's most welcome to be said, di ba? Sino pa malasakit sa mga anak mo kung hindi lang din sila? So, it's okay. If they want to say, kung ako naman, I will do it this way. It's okay if you want to say something. It's okay if I feel na okay yun, I'll implement it. Pero kung hindi naman siya okay, then I would not implement it. Right? So, I just have to be firm and say na I'm sorry, hindi pwede po ito. Okay? For example, meron akong isang client, no? Yung lola, mahilig magbigay ng tsokolate sa apo.
Oh Kasi my nung, goodness. nung panahon nila, wala naman silang tsokolate, no? So feeling niya, it's a luxury to give Uh-huh. chocolate, to give Coke to the apo. Ayaw naman ng Mm-hmm. nanay ng anak kasi matamis nga yan, hindi mabuti sa Mm-mm. mga bata. So nagkaroon sila Mm-mm. ng conflict dito, no? Mm-hmm. Conflict. Mm-mm. Of course, the best way is to limit your going to the lola and lolo because every time Mm-hmm. i-shower ni lola at saka ni lolo ang chocolate and soft drinks. That's number one. Number two, Mm-hmm. edi sabihin mo sa mga anak mo, no? Basta magbigay si lola at lolo, tanggapin nyo lang, no? Pero itago nyo muna. Hindi natin kakainin kasi iipunin lang natin ito sa cheat Uh-huh. day. Okay, isa no Oh, yun. yeah. Yung soft drinks nabuhos na, hindi na matapo Nabuksan yung na. nabuksan na Oo. yung soft drinks, no? Okay, so sabi naman ni Mami, okay, kung pumunta kayo kay Lola, so, definitely kalahating baso lang ng soft drink, no? So sa ibang araw wala na tayong soft drink na iinumin kasi Mm-hmm. yung Mm-mm. quota ninyo tapos na kay Lola eh, 'di ba? Correct. Oo, then they Mm-mm. explain kung bakit hindi pwede maraming mga sugar kasi dahil Mm. nakakasakit, dahil nakaka-hyper, dahil ganito, dahil ganyan. And that is also teaching the children self-control, Mm-hmm. delayed gratification. So it's also Mm-hmm. good. Whatever that happens in life can create an opportunity na turuan natin yung mga anak natin. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan, that's good, ano? Ayan, Ma'am Joyce. Ito naman, may another question sa atin. Sabi niya, nawawalan ako ng gana makipag-usap sa wife ko kasi ang bilis siyang mag-conclude sa mga bagay-bagay. Minsan, hindi pa po ako tapos magsalita, meron na kaagad siyang sinasabi. She butts in every time I talk about our marriage, about our children, about our life. Sasabihin, ikaw kasi hindi ka nagpaplano ng maayos para sa pamilya. Sa totoo lang, nakaka-discourage. Kaya natitempt akong tumahimik na lang. Gusto ko sana sabihin sa kanya yon, kaya lang baka magalit naman. Ano po ang advice nyo sa akin? Wow, kawawang husband. Ikaw, Ate Merls, ano sa tingin mo kung ikaw yan? Teka, kung ako yun, kasi ano, 'di ba, yung mahilig talaga yung may mga wives na nagbabatin. Ako naman, Ma'am Joyce, dati ako ganun eh. Nagbabatin talaga ako. But, I have learned through the years na talagang na-offend yung husband ko. Sinabihan niya ako talaga na, I mean, in private talaga. Mm-mm. After, kunyari, nandun kami sa isang gathering with friends, na, no? Mm-mm. May tinatanong kay Kuya Cleb, ako na agad ang sasagot. Siyempre, no, at that moment na nag-uusap kami, hindi niya masabi agad sa akin na hindi maganda yun. Pag-uwi namin, Ma'am Joyce, pag-uwi sa kotse pa lang, sabihin niya sa akin, hindi ko gusto yung ginawa mo kanina. Yung ikaw yung nagsasalita para sa akin. Hindi naman yun ang sagot ko, di ba? So I have Mm. learned, no, when my husband told me about that, nakinig ako. Ay, naku, nag-sorry ako, Ma'am Joyce. So yun Mm. talaga, isang sekreto why nag-improve ang aming marriage kasi nga, I have learned to say sorry. At saka yung husband ko, the way he would tell me na hindi maganda yun, hindi ako na-hurt. Alam mo yun? Hindi ako nag-respond Mm. na galit din ako. Hindi. Parang hindi ko naman sinabi, sa kabutihan mo naman yun eh. Hindi eh. So I have learned to listen to him and I hope yun po ang gagawin ng mga kaagapay natin. Ano. I'm not saying this na maganda yung relationship namin ni Kuya Clem lagi. It just improved through the years. Mm. In other words, yung mga ayaw ng isa't isa, we try to Mm. reconsider it. We try to be considerate and kind, no? Which is very true. Kasi minsan naman, hindi naman natin sinasadya na gagawin Mm. yun, no? Pero kung building up na pala, then we should be more aware of it, no? That Mm. is so true, no? It's about adjustment. It's about learning and unlearning. Meron din nga akong mga counselees, no? Husband and wife Mm. din. Mm. Yung husband, kailangan niya mag-isip pa bago magsalita. And, Okay. and sometimes yung pag-iisip niya, hindi lang siya 5 seconds or 6 seconds, no? Matagal. Medyo matagal din minsan. Yung misis na iinip na kailangan na mag-answer kasi sayang yung Correct, bayad, correct. di ba? May answer na yung si misis. So minsan kailangan ko talaga pigilan yung misis na,
give him Oh, some okay. time, no? Give him some time. Oo. Syempre, ganun ang processing niya eh. Mabagal eh. Ano Mhm. magagawa mo, di ba? Mm. So, yun. So, we need to understand one another that sometimes hindi naman sa hindi sila nag-iisip, no? It's Mhm. just that it takes time. So, do not keep butting in. Yun na yun. Alam mo na pala, di ba, Texter? Alam mo na pala na ayaw ng mister mo na magbabat in ka. Di Mm. palitan mo. Magsorry ka. Hopefully, as the days go by, you are Mhm. improving. Kasi ito Yeah. naman ay kung tatawagan natin, ito ay isang klaseng therapy, no? Yung therapy na you have to keep quiet and be silent because, your husband has his own thoughts and ideas as well, too. So Mm. it's about self-regulation. So it's about controlling yourself, no? So hopefully Mhm. that you will be able to do that then, no? Meron Mm. din akong isang single counseling. Ganun din siya, Ate Meros. Hmm. Mabagal. Minsan, no, 2 minutes, 3 minutes, aantayin ko talaga ang Ah. sagot niya. Akala ko baka ayaw na niya sagutin, di ba? Oo, Okay? oo. Pero nagsasagot siya. Bigyan mo lang talaga siya ng 2 to 3 minutes. Quiet lang, Ah. mag-iisip siya. Kaya yun ang Mhm. sinabi ko sa nanay. Sabi ko, Mhm. Nay, talagang aantayin mo. Kasi sabi ng nanay, Mhm. hindi nagsasalita itong anak ko. Sabi ko, Hmm. nagsasalita siya. Mabagal Hmm. lang. Hindi lang sa kagustuhan mo na right Oo, away, right oo, there oo, and oo. then. Siya, it takes time. So, siguro sa 1 hour Hmm. namin, namin, siguro 40 minutes lang kami nagkukwentuhan or nagpa-process. Kasi yung other 20 minutes, iniisip niya. Mm-mm. Okay. So, hindi siya So, nagsasalita. so, ibig sabihin, Ma'am Joyce, careful siya kung anong sasabihin niya, no? Pinoprocess niya muna. Mm-mm. Tama, Mm-mm. di ba? Mm-mm. So, Yan ang process niya. mayroon palang gano'n na talagang hindi dahil sa mahina ang isip or mahina ang comprehension, kung hindi maingat sa anong sasabihin. Kasi lalo na, Ma'am Joyce, kung nandoon yung nanay ba niya, kasama niya sa counseling, siyempre ayaw niya. Okay. Kasi ayaw Wala niya si nanay. marinig. Mm-mm. Okay. Minsan ayaw niyang sabihin, Kay baka nanay. maka-offend. Oo, Mm-mm. maka-offend. Mm-mm. So yun Mm-mm. po, unawain po natin bakit yung acting partner, yung ating spouse ay ang tagal bago magsalita. So may tendency tayong magbabatin, mga kapatid, mga kaagapay, lalo na tayong mga wives. I can understand, alam ko na many times I kept on nagbabatin ako pag asawa kong kausap. Pero when he told me na na-offend siya doon, I have learned and I said sorry. And talagang pinigilan ko na, kahit gusto ko pang magsalita, pinigilan ko na talaga na hindi na ako magbabatin. So I hope yung ating kaagapay or yung nagpadala sa atin ng question ay napakinggan niya ano ang dapat niyang gawin sa kanyang husband na alam mo yun, ayaw niya yung binabatin ang kanyang mga sinasabi. Okay. Ma'am Jess, mayroon isang dito, mayroong tanong sa atin galing sa ating napadala ng question. Sabi niya, why is my husband not romantic? Ayan, Ma'am Joyce. Siguro mag-seminar tayo, no? Para sa Oo mga nga. kalalakihan. How to be romantic. How to be affectionate. Okay. Oh So, my. sinulat, the question is, yung asawa niya hindi romantic. Yung husband, oo. So Okay. ano kayang ibig sabihin? Minsan ang definition ng romantic, iba-iba, di ba, Ma'am Joyce? Mm. Number one, baka naman, because we always say, ikaw yung nag-text sa amin, so we cannot control the other person. We can only control ourselves, di ba? So sabi mo, Mm. hindi siya romantic. Number one, baka naman mataas ang expectation mo, ha? Dapat, Okay. dapat naman siguro baka sa'yo, dapat may bulaklak with matching chocolate, no? Baka hindi ganun yung asawa mo. Okay, that's number Mm. one. Baka siguro meron Mm. kang sariling expectations. That's one. Mm. Number two, hindi siya romantic. Iintindihin Mm. mo. You try to understand. Dahil ba yan sa background niya? Hindi ba siya romantic Mm. sa'yo o hindi siya romantic sa lahat? Baka Oo, naman sa nanay oo. niya, hindi rin siya romantic. Sa kapatid niya, hindi Oo. rin siya romantic. Hindi siya affectionate. So, kumbaga pa, ugali talaga niya na hindi siya Oo. romantiko. O, Oo. it will be more sad kung romantic siya sa ibang tao, hindi siya romantic sa'yo. Yun Okay? na nga, Oh, no, no, right. hirap nun. Hirap nun. Okay. Granting, hindi siya romantic sa ibang tao at hindi rin siya romantic sa'yo. Okay. Mm. So, ano pwede natin gawin? Balik tayo sa pinag-usapan natin kanina.
Baka naman pwede kayo mag-attend ng seminar. Baka naman Mhm. pwede mo sabihin sa kanya, alam mo, Han, talagang I would appreciate it kung bibigyan mo ko ng roses on seasonal or occasions, no? Like for example, Mhm. Valentine's, birthday ko, Wow. Christmas. Mm. Okay. Hindi naman kailangan every month, no? Siguro thrice a year, okay? Wedding, anniversary, Mhm. birthday, at saka Mm. Valentine's, okay? So yun lang Mhm. naman tatlo. Pwede mo siya turuan. No? Or another way of helping and teaching him is for him to know that how much Mhm. it meant to you. Hopefully Mhm. makikita niya yung love mo. Sana makikita niya yung perspective mo. Na you long for it. And Mhm. kung meron man siyang ginawang romantikong actions or words, be sure to give him your affirmation, your joy, Mm. your love, para makikita niya, aba, nagbabago talaga yan si Mrs. pag binibigyan ko siya ng romantikong Correct, message. correct. Oo. At maaengganyo siya na magbigay pa muli ng affection sa iyo. Mhm. Mhm. So madalas yan ang issues ng mga couples, ano? Mm-mm. Yung definition kasi, ay tama yun, Ma'am Joyce, yung sinabi mo Mm-mm. expectation. Kasi iba-iba expectation natin Mm. sa marriage relationship or sa sexual relationship, romantic bang husband mo or hindi. Iba-iba kasing pananaw natin. Mm. So, ito Ma'am Joyce ay may nag-message sa atin. Just want to ask counsel about how to handle my supervisor na mayroon pa ding hatred sa akin. Just only for the instance na nung nag-ask regarding sa outing namin na siya yung nag-organize. Siyempre, Mm. only telling the truth can set you free. Kaso Mm. nagalit sila sa akin kasi di raw ako mapagkatiwalaan kasi konting squeeze ng boss to tell the truth na magsasabi na raw ako. Hate ng boss namin na i-judge sila at ilalaglag ko daw sila. Which is, kung nagsabi ako sa boss, nagalit na siya at nagkagulo na sa office pero di ko ginagawa. Pero pinag-isipan pa din po ako, nagbabackstab sa akin ang ibang mga ka-office mate ko. Ako po yung gagawin ko kahit na-hurt na po ako sa sarcastic na mga salita nila. Sabi nila, intindihin ko na lang kasi may sakit siguro CA daw. Pero po, nakaka-degrade na po ng pagkatao. Paano po and how to deal with it? Thanks po sa inyong advice. Naalala ko meron din na parang follow-up question na yata din siguro Mm, ito. mm, mm, Oo, mm, oo. mm. Yeah. Well, number one, I would like to comfort you na hindi natin control ang ibang tao. Anong Mhm. iisipin nila, anong sasabihin nila, kung magagalit man sila sa atin, wala tayong control sa kanila. We can only control ourselves. No? Another one is that, siguro pwede kayong mag-usap. No? Mhm. Ah, kasi it has to do with parang maraming nagagalit sa kanya, no? Oo, oo, oo. Nag-squeeze lang daw yung boss. Siguro, feeling ko, yung boss, baka sinabi niya na, oh, si so and so ang nagsabi Correct. nito, no? Oo, Hindi naman oo. kasi tama yun, nilaglag ka pa ng boss mo. Oo, oo. Siguro, another way of doing it is, puntahan mo yung boss mo at sabihin mo na, nahihirapan ako sa situation ko ngayon, no? Mhm, Kasi mhm. ganito, 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 ganito. I don't know whether your boss can do something for you. Like, I mean to say, Mhm. kung ako kasi ang boss, pwede ako mag-meeting kasi ako naman ang boss, di ba? Mhm, Okay? mhm. Pwede ako mag-meeting na, hey, yung incident tungkol sa field trip natin, no? Hindi naman kasalanan Mhm. ni Miss A, Okay. no? Mhm. Ako talaga ang nagpiga sa kanya na magsabi, no? Hindi naman kasalanan niya and all those. So I Mhm, hope that mhm. we will start afresh. Pwede yung ganun. Pero Mhm. kung sa tingin mo hindi naman ganun ang boss mo, hindi naman tulungin sa'yo dahil tapos na, busy siya, wala siyang pakialam sa Mhm. mga relationship ninyo dyan, baka naman pwede mo kausapin yung supervisor mo. Supervisor ba yun? O ano yun, no? Na Mhm. Boss niya. boss, o Mhm. yung isang boss naman niya na hindi ko intention na mag-squeal, no? Hindi ko naman intention na Mhm. mag-ano. Sana maintindihan niyo ako. I'm sorry again. Okay. Pwede ka naman mag-sorry uli, no? Mhm. Mhm. Hopefully, matitigil na yon. Right? Pag Mhm. hindi pa yan siya matitigil at it goes on at hindi mo kakayanin, kung ako ikaw, lilipat na Yeah. lang ako ng trabaho. Oh my. I don't want to feel bad every time na pupunta ako ng office na may magsasalita tungkol sa akin.
Correct. That's one option. Pero that's a drastic move, no? Imagine, maglilipat ka dahil dyan, no? Tatanungin ka ng Mm. kabila, di ba? Tatanungin ka ng kabila, bakit ka Oo, lumipat? oo, Ay, dahil oo. may intriga sa akin. Eh, Oo, mahirap din yun. oo, Okay? oo. Another one, syempre drastic yun. Another one is talagang Mm. kausapin mo sarili mo and tell yourself, basta pagbutihan ko lang itong trabaho ko. Ano yung Mhm. sasabihin nila, bahala sila. Hindi naman totoo. Right. Mm. Deadmahin mo. Hopefully, in due time, mawawala din yun. Kasi ganun naman Mm. talaga lahat eh. You know? Maybe they're also grieving, nagagalit pa sila, nasa Mm. anger mode pa, depressive mode pa sila dahil nag-squeal Mm. ka, napahiya sila. Mm. So, angry mode pa sila. So, hayaan mo. Kasi matatapos din yun. Kaya lang hindi pa Mm. ngayon. It's gonna take Mm. a few months, minsan a year or two for them to Mm. feel better. So, if Yeah. you can sit through it, bahala na. Basta you do your job, you do your part, do it good and do it well. No? And then Yeah. all the Yeah. other things will die down. Lahat ng Mhm. chismis nagda-die down. Tingnan mo si Katniel Tama. ngayon. O, nagda-die down na konti. 'Di ba? Oo, Pero lahat ng oo, chismis nagda-die down. So, oo. depende sa iyo kung ano gusto mo. Kung kakayanin, stay. Kung hindi Mhm. nakakayanin, move out. Okay? Kung pwede may gagawin, pwede. Right. Mhm. Pero mag-sorry ka Ayan. lang. Mag-sorry Si siya girl. Mm-mm. sa Kasi boss. kasi siya daw nag-squill eh, di ba? Oo O, nga, yun ang oo. iniisip, Oo. siya ang nag-squill. O, di mag-sorry. Oh, I'm sorry if Mm. it hurts. Sorry, not sorry for what you have done. I'm sorry if I've Mm. hurt you. No, but that's Mhm. not my intention. Ayan. So ito Ma'am Joyce, may question sa atin. Habang tumatagal ang aming marriage, ang number 7, Mm-mm. may nadidiscover akong personalidad ng husband ko. Mm. Para ngayon, medyo cranky, pero Mm. stylish naman sa pananamit niya. Ito po ba yung tinatawag na midlife crisis? How long can this crisis last? He's just in his early 50s. I Mm. am worried because I suspect that he has another relationship. I feel that he's trying to make me mad at him so that he has reasons to leave me. How can I solve this issue? Ayan, Ma'am Joyce. Okay, may point naman siya, no? Right. Cranky na, tapos maganda pa mananamit, no? That red flag para sa kanya, no? O, Mm, pwede rin na reason yun na mm, pinapagalit siya para mag-aawayan sila. Pwede. All are pwede. Pero all this pwede are just a hunch. Hindi naman yan sure, right? Wala naman siyang mhm, solid evidence. mhm, Kung ako ikaw, the first thing I'll do is to really sit down and talk to him. Right? mhm. Ito yung mga hinala ko sa iyo. Huwag ka naman magalit kasi wala ka pang evidences eh. No? Correct. Ito lang yung hinala ko. Pwede mo naman idaan sa joke eh, di ba? O hinala ko lang, cranky ka palagi, nag-away ba kayo ng Mhm. girlfriend mo? Oh No? my. Oo. Pero on a serious note, tanungin mo, may iba ka ba? Mm. Tanungin mo Mm. talaga out front, para sigurahan to, di ba? At tapos sasabihin niya, wala. Wala. Siyempre. Paano yun, Ma'am O Joyce? ikaw yun. Wala. Ikaw, Ate Marilyn, mag-role-playing tayo. Hello, honey. Meron ka bang iba? Aha. O, wala. Alam mo yung hinala mo, yung O, kaisipan mo, alam mo yun, nag-iisip ka na namang hindi, walang katotohanan yan. totoo. Baguhin mo nga ang iniisip mo. Bakit mo ako sinasabi ng ganyan? O, sagot ko, Ma'am Joyce, ikaw Ah, ang wife. Sige. okay. Alright. I really certainly hope dahil ayaw ko ring Mm, maniwala sa sarili mo. Bakit parang galit ang tono mo? Kung hindi mm, naman pala totoo, bakit ka galit? mhm, Kinakausap lang naman kita ng masinsinan dito eh. So, yun na yun, di ba? mm, Pwede ko rin sabihin, oo, I'm just reminding you, ha? You're already mm, 50. Hindi ko lang alam kung midlife crisis pa ito o hindi. Pero sa tingin ko, hindi mhm. na. 50 ka na. Midlife crisis is about 35, 40. no? 40, ganon. Hindi na 50. Late na ito. Alright? Okay. Hindi na ito midlife crisis. Pero alam mo, Aha. Han, ha? I have been protecting our marriage. I would do it positively rather than negatively. I Oo. am I am protecting our marriage. Hindi ako tumitingin ng ibang lalaki, hindi rin ako nag-flirt sa ibang mga lalaki, hindi rin ako nagte-text unnecessarily sa ibang lalaki. I Mhm. am expecting the same thing from you.
Hindi ko Okay. sinabi na meron ka ha, bantay ka lang pag mahuli kita ha. Ay, bantay ka lang talaga. Eh, di mas lalo siyang maging careful, right? Right, right. I would also say, alam mo ba, may mata ang Diyos. The Lord is always with Mm. the oppressed. Do not do Patay ka things. dyan. Oo. Correct ka dyan. In other words, God is on our side. Di ba? Correct, Oh, correct. pwede na ba yan? Okay? Oo. Oh, alam mo, ha, pinag-ingatan natin itong trust natin sa isa't isa. Mm. Mahirap pag mawala ang trust. Right? Mahirap i-rebuild, no? So kung meron mang nangyayari, meron man posibleng mangyayari, I hope hindi natin gagawin pareho. Hindi mo rin siya Mm. sinabi na siya lang. It's also a Mm. message for you. Para hindi Mm. para hindi masyado malakas ang dating. Pero malakas Mm. naman din, di ba? Mm. Ah, Ayan. So, ang hirap ang Joyce, no, sa mag-asawa kapag alam mo yun, denial to the max ang lalaki. Eh, siyempre, sabi nga nang nagtanong sa atin, 50 years old na, ano ba yan? Nagme-midlife crisis pa ba yun? 'Di ba? So, something is brewing, ano? And yet, maganda yung sinabi mo nga na you just have to, sabi mo, for both of us, ako maingat din ako sa marriage natin, ganyan-ganyan. So, hindi mo pinofocus sa kanya lahat. Although, alam mo na, naramdaman din. Di ba, Ma'am Joyce, totoo ba yun? Ang lakas-lakas ano ba, no? Nung, ng babae. Malakas ang ating, ano tawag nun? Mga intuition. intuition, correct. Oo. So, minsan, may mali naman na intuition. Tama ba yun? Pwede naman mali. Kasi, Oo. kung ganung edad na may intuition ka pa, medyo delayed na ano. Kasi may nakikita no? Mayroon pagbabago. Sabi nga nung ating, yung nag-message sa atin, ang laki ng pinagbago 'di ba? Kaya, yan. Mm. So, here's another question galing sa ating listeners. So, we've been married for 20 years. Lately, we argue a lot on so many topics. I get confused. Paikot-ikot kasi ang usapan, hindi po na-solve ang isang issue. Meron na naman ibang topic ang pinag-aawayan namin. How can we focus on just one topic at a time? Yun, mga arguments ng mag-asawa. 20 years na sila, mas lalong dumadami daw Mm, ang ano nila, mga issues nila. So sad, mm, no? Based from my mm. experience, the more years we got married, the lesser na ang arguments and Tama. issues dahil nakasanayan na natin, alam na natin ano mga quirks, ano mga ugali nila, no? Bakit kaya sa kanila nagka-opposite? Okay, sabihin Mm, natin na cool, mas lalo na nga dumadami. Okay? mm, Alright. mm. Could it be, iba naman ito. Could it be, nag-aano na tayo, si Mrs. naman, Ah, hindi siya nagme-midlife crisis, pero menopausal, no? Pag okay. menopausal kasi, talagang magkaroon ka ng mood changes din, ano? Mm, mm, Maging grumpy mm, ka rin. mm, Possible din kasi yan, okay? Pero mm, nagbigay naman ng tip yung texter na hindi kasi daw nila pinag-usapan ng walang period yung discussion nila. oo, oo. Oo. So sana magkaroon ka ng period. Bakit pa hindi kayo nagkaroon ng period sa usapan ninyo? Nagalit ba yung isa? Nag-walk out? O ano Mm, ba? mm, So, ganito. Pag-usapan niyo uli kung bakit hindi niyo natatapos yung mga pinag-usapan. No? mm, Pag-usapan nyo, bakit wala ba tayong mga periods? Bakit ba tayo ganun ngayon? So hopefully, you would be able to discuss about it and find a solution to that particular one mo na. Kasi mm, na-identify na nila kung anong problema nila. mm, Wala kaming conclusion. So, maghanap kayo ng oras kung bakit walang conclusion mga pinag-usapan nyo. So, mm, hanap nyo na, mm, pag magkaroon na kayong conclusion, bakit? Hopefully, you will be able to redo that one. mm, Yun. Pero, again, the 5 to 5 rule should apply. If it would not matter 5 years later, don't even bother talking about it. mm. Yan. Kasi minsan, Ma'am Joyce, yung issue na hindi nagkaroon ng closure in the past, inuungkat ulit, di ba? Pwede. May Pwede. tendency kasi tayo na, alam mo ba, kunyari ka pa dyan, yung ginawa mo noong 10 years ago, hindi yun nawala, ano? So, Historical. Mm-mm. historical. So, Mm-mm. ibig sabihin, kapag ganun, Ma'am Joyce, siguro, yun na, they have to seek counseling
Kasi parang Pwede. patong-patong na yung mga issues, hindi na tuloy Mhm. alam kung alin ba. Minsan ako-confuse, ano ba yung pinagsasabi mo, nakalimutan na ng spouse kung ano ba yung issue na yun, di ba? Kung 10 Right. years ago na yun, 5 years Mm-mm. ago. So, If if a oh, person brings up an issue 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, that means to say, it is so true, magpa-counseling kayo. Kasi para bang oh, hindi pa healed yung uh-huh, sugat na yun, no? Bakit ba oh, siya ungkat ng ungkat? So pag-usapan nyo through a counseling kung bakit ganun, bakit bit-bit na bit-bit pa rin yan, even though if it's after 20 years. I have this counseling right now. They have been married for over 20 years na rin, no? okay. Sabi ng lalaki, hindi magandang relationship nila ngayon. Mhm, Because, nung hindi pa sila kinasal, merong mhm. iba yung babae. They were Ah, engaged to be married. Pero sabi okay. they were already boyfriend and girlfriend engaged to be married. Pero yung babae nagkaroon ng fling sa isang lalaki. Pero hindi Mm, nagkatuluyan yung fling. Kaya nga sila nag-asawa, di ba? So, ang feeling ng lalaki, parang second choice siya, no? Kung natuluyan pala kayo ng fling mo, di wala na ako ngayon. Sabi ko, hindi nga nagkatuluyan di ba? Tinanong ko rin, alam mo ba itong situation na ito? Sabi niya, alam. Sabi ko, alam mo pala bakit mo siya kinasalan? Tapos ngayon ka Oo nga. mag-uungkat, di ba? Tapos na yun. Gumawa ka na ng decision before na pakasalan siya despite of the situation na alam mo, bakit ka ngayon magre-recount? Sabi niya, pinagsisihan nga daw niya. Kaya niya, Mm. ngayon pa lang siya gusto maghiwalay. Ay, sus. Ayun, Mhm. yun din ang sagot ko. Ay, naku naman. Oo, Bakit, oo. bakit this late? Oo, oo. Diba? Napaka-late naman ng reaction mo. At saka it has been 20 years ago. Sabi ko ba, in these 20 years, may ebidensya ka ba ngayon in these 20 years na nag-unfaithful Oo. siya? Wala naman daw siyang Wala unfaithfulness. daw. Oh, Oh, may evidence ka ba in this past 20 years na kipagbalikan siya sa ex niya? Wala naman din daw. Ay, wala. sabi ko, wala naman pala. Then you should be able to be confident and say that your wife Right. is faithful to you. Right, right. So kaya nga kailangan magpa-counseling. So, ang tagal, 20 years niyang tinago yun at hindi niya makalimutan. Kaya So, Ate ibig Merlin, sabihin, oo. ang Oo. B-book natin for this year is be forgiving. Oh, nice, nice. Yan po, mga kaagapay. Magandang basahin, madaling basahin, maikli lang siya. Pabasahin natin Children's sa book. mga pabasahin natin sa mga husband and wife how Oo, to be oo. forgiving. Right, 'di ba? Yung forgiveness is a secret for healthy marriage. Yun po talaga, mga kaagapay. Ma'am Joyce, I think this could be our last question, Sabi ng ating listener, na promote po ang husband ko sa work niya. Mm. Masaya sana ako kaso lang, nalaman ko sa common friend namin. Kaya hindi ko matanong tungkol sa promotion niya kasi I felt insulted. Parang hindi ako importante sa buhay niya. Yung mga tagumpay niya, successes, sa iba niya sinasabi, hindi sa akin. Bakit po kaya gano'n ng husband ko? Napaka-unfair niya. Ayan, Ma'am Joyce. Oo nga naman, nakaka-hurt naman talaga Correct. yan. Pero bakit nga kaya? Sa atin din niya tinanong, hindi kaya niya tinanong sa asawa niya? Mhm, yun na For, nga eh. for example, tinanong niya sa asawa niya at ang sagot ng asawa niya, ay para yan lang? Nagagalit ka na kaagad, for example lang. Tama, Okay. tama, tama. Oo. Pero Maaring yan, ganun ang oo, oo, oo. So that means to say, hindi nakikita ng husband mo that that is something Ah, important. Pero correct, correct. important para sa'yo. So hindi lang kayo parehong level. Okay? So Uh-huh. para sa kanya, ano lang, it's nothing to be happy about. Okay. So sabihin, Mm. so one, isa yung reason, no, perspective niya kung bakit niya hindi sinabi sa'yo. Number two, hindi niya sinabi sa'yo, siguro naman, kasi nag-away kayo. Hindi ka Mm. palaging masaya sa kanya. Kung baka pa, Mm. you don't share the same excitement as him kung Mhm. kinukwentuhan ka niya before. Mm, Kaya siguro may mm, bad experience na siya at ayaw na niya ikwento sa'yo. mm, Could that be, mm. could that be a reason? So Right, right. you check yourself, no? You check yourself, ito ba ako? Kaya hindi na niya ako sinishare ng mga happiness Mm, niya dahil mm, magkaaway nga kami, dahil hindi nga kami in good terms. mhm. It's also possible. Pero kung it is an issue that affects you, pag-usapan natin further sa session. Mhm.
Minsan kasi Ma'am Joyce, kunyari, baka in the past, kunyari sinabi ni husband na mayroong magandang nangyari, tapos ang wife naman, yun lang, ang saya-saya mo na, ano ba yan? O, di ba? Parang siguro in the past, kaya hindi na mag-share si husband ng kanyang mga successes. Kasi parang, alam mo yun, in the past, you never rejoice with him, you were not happy with his successes. Kaya, hindi na, parang sa kanya, hindi na big deal yun, yung kanyang promotion. Ngayon, na nalaman mo sa ibang tao, nagagalit ka. So on the part ng wife, siguro, yun nga, sabi ni Ma'am Joyce, search yourself. Baka in the past, hindi ka naman naging happy talaga sa mga successes ng husband mo or naging competitive ang yung marriage, di ba? Parang, mabuti pa ako, yan lang ang ano mo, ganyan. So yan po, mga kaagapay, ang mga issues ng mag-asawa na kailangan talaga ay mapag-usapan. Ayan. So Ma'am Joyce, itong ating pinag-usapan ngayon about sa mga couples, this New Year, ano ba ang take-away mo at last na mga masasabi mo sa ating mga kaagapay na nakikinig ngayon? And then, of course, you can close us in prayer. Alam mo, Ate Merlin, there was a research made. Sabi nila, is it good to make New Year's resolutions? Pagkatapos, hindi naman daw ginagawa. Diba? Sayang lang daw New Year's resolution na yan. Okay? And the research came out, it is better still to make a New Year's resolution and not doing it kesa not doing anything at all. Okay. So, kaya pinag-usapan namin ang New Year's resolutions for the couples is because we certainly wish and pray that all of us couples will be able to have a better marriage together. All right. Okay. So, mag-pray tayo. Okay, Ma'am Joyce. Our Lord, our God, we thank you because each new day is a new hope and a new day for us to love one another better with our husband, our wife. And it is also another day to reflect and be aware on what we can change to better improve our relationship as well. And as we start this new year, may your blessings pour upon us couples, that we will be faithful towards one another, we will grow in our love for each other and with you as well, Lord, that we will be able to put you at the center of our marriage, that our lives will always be aligned with your purposes, Lord God. So we commit all this into your hand. May you continue to bless us, O Lord God, with your word, and we continue to pray din, Lord, that you provide all our needs. Marami dito, Lord, nagsusulat na prayer request na mga sicknesses nila. We pray, Lord God, that your healing hand will be upon them and heal them completely. Thank you so much, Lord. You are our Lord, our God, whom we can trust. And thank you so much, Lord, for loving us. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat sa lahat nakaagapay natin ngayong gabi dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline. Muli, panawagan po namin sa ating mga kaagapay. Patuloy lang po kayo magpadala ng inyong katanungan. Kung sakali wala kayong time pumunta sa counselor or wala kayong time may counselor kayo pero parang hindi kayo happy sa mga suggestions sila or advice, you can always call back to the Bible. Dun sa numbers sa 837-21775 or you can also call sa FEBC. Send your questions at si Ma'am Joyce, di ba mayroon kang website? Pwede mo pang mabanggit on the air? Yes, it's Dr. Joyce Piapgo. There's a counseling page as well too, no? And if you are interested to get our books, no? Ate Merlin has a book called My Husband's Mistresses Me, and I also have a book called Companioning, Walking with Our Loved Ones Through Their Anxiety. Ayan, nais ko rin banggitin, Ma'am Joyce, on February 15 and 16, I will be in Cebu. Invited ako ng Love of Christ sa kanila pong couples doon sa Cebu. And I'm so excited to meet this group because last year, 2023, August, nandun kami sa Baguio with the Love of Christ, mga pastors and wives sa kanilang retreat. So I hope to see our mga kaagapay na taga Love of Christ in Cebu on February 15 and 16. Ako ang inyong kaibigan, Ate Merlin Guillermo. And I'm Dr. Joyce Piapgo. See you again. See you again. Thank you and God bless. Good night. Heart
Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.